Ano nga ba ang nangyari sa biglang pagbagsak na XRP sa kanyang 3-day Gaussian channel? Yan, dito po sa mundo ng crypto, may mga indicators na hindi po basta-basta. At isa po dito ang 3-day Gaussian channel. Ngayon si Steph is Crypto mismo ang nagbigay po ng babala na bumagsak sa XRP sa ilalim dito. At historically, hindi po ito maliit na bagay. Kapag lumagpas po sa XRP sa channel na ito, pababa, kadalasan nagkakaroon po ng long bearish periods. Ibig sabihin hindi lang simpleng dip, kundi extended po na paghina. Kung babalikan po natin ang 2014, 2016, 2019 at saka 2022, bawat breakdown nagbibigay po ng buwang-buwang consolidation at pagkadulas ng presyo. Kaya ngayon, may bagong breach na naman. Marami pong traders ang kinakabahan kung mauulit ba ang pattern. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ang ating sunod na katanungan ay bakit po ba mabigat ang ibig sabihin ng 3-day Gaussian channel breach? Yan, ang Gaussian channel sa 3-day time frame ay hindi po pang short term. Ito ay structural tool na tumitingin sa multi-year macro trend na XRP. Ibig sabihin kapag bumigay po siya dito, hindi agad nagre-recover ang market. Historically, bawat breach ay sinusundan ng additional downside at saka mahahabang flat periods. Kaya ang tanong ngayon, iba ba ang cycle na ito? O uulit ba ang nangyayari or mauulit nga ba ang nangyari noong taong 2014 hanggang taong 2022? Ang chart po rito ni Chart is Crypto ay hindi lamang po warning or babala, kundi ito po ay isang visual proof na may consistent pattern ng kahinaan pagkatapos ng channel breakdown. At kung susundin po ang history, buwan, yan, mga buwan ang pwede pong itagal ng consolidation na ito. Ngayon ay ano po ba ang timeline na dapat po nating bantayan bilang mga XRP holders? Yan, kung titignan po natin ang annotations dito sa chart, malinaw na ang bawat nakaraang breach ay nagbigay po ng matagal na sideways movement bago po muling nagkaroon ng bullish momentum. Hindi po ito days o weeks lamang. May mga kaso na umabot po ng 90 days, 130 days, at saka higit pa bago bumawi ang presyo. Kaya para po sa mga traders na umaasa ng mabilis na recovery, kailangan po nating tanggapin na ang Gaussian breach ay hindi po palaging may instant na bounce. Ang implication ay ang market response time frame ay measured in months. Yan, ang sukatan po ay nakabase sa months or buwan. Kaya kung long term ka, mas maiintindihan mo ang narrative. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng XRP community pagkatapos po ng alert na ito. Yan, ang community ay split po sa dalawang panig. May mga cautious traders at may mga optimistic accumulators. Ang ilan tulad po ng isang commenter sa X, sinabi niyang huwag munang maglong at bantayan ang structural supports. Ang iba naman gusto pa ng mas mababang presyo para sa mas agresibo na accumulation bago raw magka-seasonal liquidity event. Ang divided sentiment na ito ay nagpapakita na sa XRP ngayon ay nasa zone ng uncertainty. Hindi po bearish, hindi bullish, kundi fragile. Nakabase po ang mga galaw ng community sa kani-kanilang mga risk tolerance. Ngayon ay ano naman po ang refusal
or pagtangging bumaba, or ito nga ba ay warning sign lamang? May mga nagsasabi na kahit may Gaussian breakdown, may refusal to go down. Yan, itong si XRP sa lower time frames. Totoo po ito, pero hindi ibig sabihin na nawawala ang macro risk. Ang structural breakdown sa 3D Gaussian ay ibang usapan dahil ito ay pang big picture. Pwede pong magkaroon ng micro bounces, pero kung susundin po ang history, may tendency para sa mas malalim na pullbacks. Yan, kaya ang tanong, bulong ba ito ng bullish divergence o preload sa extended consolidation? Sa ngayon, mas mabigat pa rin po ang macro signal kaysa sa micro relief na galaw. Ngayon ay ano naman po ang risk management implications para sa mga traders? Ang post po ni Steph is Crypto ay hindi po FUD, kundi risk signal. Ang tamang response po dito ay hindi panic sell, kundi adjustment ng position sizing. Dapat tingnan po ang mga support levels sa 4-hour chart, 12-hour chart at saka daily time frames para makita kung saan may tunay na buyer reaction. Huwag pong umasa sa automatic recovery dahil historically walang ganoong pattern pagkatapos po ng Gaussian breakdown. Ang mga traders na marunong pong mag-manage ng risk, sila ang hindi natatamaan ng malalaking talo kapag nagpapakita ang market ng ganitong signal. Ngayon ay bearish ba ito long-term o expected lang sa cycle? Historically, ang bawat bearish consolidation pagkatapos po ng Gaussian breach ay nauuwi rin sa much stronger uptrend. Ang 2014 ay nag-lead. Yan, ito po ay nag-lead sa 2017 na bull run. Ang 2016 ay nag-lead naman ito sa explosive 2018 na galaw. Ang 2019 ay nag-lead sa 2021 cycle rallies. At ang 2022 ay ito naman ang siyang nag-lead sa 2024 to 2025 aggressive surges. Kaya hindi po ito end of XRP story. Ang implication lang ay hindi pa ngayon ang oras ng major move. Ito ay cycle behavior, hindi po breakdown ng fundamentals. Pero kailangan po nating maging patient dahil ang mga buwan ang siyang measured recovery dito. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan, ang short term, mataas po ang probability ng extended consolidation. Sa midterm, may potential na mas mababang levels para sa buyer-friendly accumulation. At sa long term, pareho ang pattern. Pagkatapos po ng months of weakness, dumadating ang explosive recovery. Ang takeaway ay hindi ito bullish signal, pero hindi rin po catastrophic. Ito ay macro reset point. Para sa mga traders, ang susi ay risk control. Para po sa mga long-term holders, ang susi ay patience. Sa dulo, ang Gaussian channel breach ay mahalagang signal. Hindi para matakot ka, kundi para mas maintindihan mo kung nasaan ka sa cycle. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.